Good evening po. Sige. Praise God. Nababasa niyo akyat puso gang. Di mo ba mali yan? Di ba dapat akyat bahay gang? Akyat bahay gang. Mas kilala ang akyat bahay gang kasi mga akyat bahay ay mga tao na nanduloob ng mga bahay, ninanakawan ang tahanan, na hindi alam na mga nakatira doon, may mga magnanakaw at sila ay napeperwisyo na. Ang aking pong gustong dalhin sa inyo ay mga akyat puso gang. Ito ay mga bagay na, again, also, nagnanakaw sa ating mga puso. Ano bang ninanakaw nila sa ating mga puso? Ito yung kagalakan na sana ay nananatili sa atin, na nasa atin, na bigay ng Diyos sa atin, na sa atin yan. Hindi maiwasan, there are many incidences sa buhay po natin na iyan ay nakukuha. May mga magnanakaw akong ipapakilala sa inyo. Ang unang magnanakaw na dadalhin ko po sa inyo ngayon ay, number 1, mga sitwasyon sa ating buhay. Mga sitwasyon sa buhay. Lahat naman sa atin, pag maayos po ang ating kalagayan, ang sitwasyon, tayo masaya, masigla, madali po tayong pakisamahan, di po ba? Madali tayong mas malapit ang mga tao sa atin. Pero karamihan, kapag mabigat, mahirap ang sitwasyon, ang mga tao ay, kung tawagin nga you cannot spell them. Isip na sila, you cannot spell them. Narinig ko po yan kasi sa nanay ko, tuwing pupunta yung isang auntie ko, matapos silang mag-usap ng matagal at hindi pa rin maayos, ang sabi niya, yung darang mo niya, nanay, kaya balong spellingan. Kaya mga tao, pag mabigat ang sitwasyon, na may problema, you cannot spell them. Alam niyo na po ngayon. Pansinin ninyo, sa totoo lamang po, this is the truth, reality po ito. Maraming sitwasyon o halos, majority ng sitwasyon sa ating buhay ay wala tayong control. Wala tayong magawa. Maaring yan ay ang panahon. Minsan biglang uulan, mainit, na tayo nagre-reklamo. Nagre-reklamo tayo pero wala tayong magawa sa mga bagay na yan. Ano pa ba ang hindi natin makontrol? Ang presyo ng bilihin. Di po ba, nung training, na-announce ko sa inyo, ang kamatis magkano? Ay, tumaas pa. 140 nung ako'y mag-announce. Ngayon ay 160 na. Ang traffic, kahit saan ka pupunta, may magagawa pa ba tayo sa traffic? Makokontrol ba natin yan? Pag sumakay ka ng jeep, ang amoy ng katabi mo, nakokontrol ba natin yan? Hindi. Wala tayong magawa. Ito pa, ang iniisip ng tao sa inyo, sinasabi ng mga tao tungkol sa atin, o maginagawa ng tao, yes, most of it. Halos lahat, wala po tayong control. Kaya nga po ang tao, na kung ang kanyang kagalakan ay nababase sa nagiging sitwasyon niya sa buhay, most of his life ay hindi siya magiging masaya. Kasi kung anong kalagayan at siyang magdidikta ng iyong kagalakan, dahil sabi nga natin, maraming bagay na nagbibigay ng kalungkutan o hirap sa atin. Pag ganyan po ang dahilan natin or source ng ating kagalakan, ang buhay po natin, gaano man yan kahaba, ay mapupuno po ng kapit-hatian. Ang bilin, sabi sa awit 56:8, ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat, pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Yan po ay sinabi ni Haring David. Na sana, pag hindi natin nakita talaga ang kabuuan ng buhay ni Haring David, di ba? Sana parang rockstar si Haring David eh. Imagine, teenager, naging superstar dahil napatay niya si Goliath and then naging hari. And all the good things and all the achievements na nagawa niya. Pero siya nagsasabi, sabi niya sa Panginoon, sabi niya, you've kept count of my tossings. Alam mo po, pag may problema kayo, punta pong makakira kayo, babaliktad niya. Ako po may pakalin eh. Well, I see it to be this way. Hindi ko po tiyak kung yun ang ibig niyang sabihin dito. Pero sa Tagalog ang sabi, suliranin ko yung nababatid mo. And David is saying this
na nagbibigay ito ng kapayapaan sa kanyang sarili. Na gusto ko po yung mga luha. You put my tears in your bottle. Alam niyo po, sa lahat ng incidents na tayo ay naiyak, na tayo umiyak, aba, alam ng Panginoon. And sobrang alam ng Panginoon, how they say it here is parang nilalagay niya sa bote, as in collected yan. And sa Tagalog, parang naililista ang lahat ng yan. Alam po, lahat ng sad moments in our life, aba, baluno po ng Ginoo. And that alone brings peace po sa atin. Kung bakit naman, malaman ko lang na ang aking Amang na nasa langit, alam niya yung aking sitwasyon, mapapayapa po tayo. Kasi po kailangan ready tayo sa mga yan eh. Totoo po ang sinabi ni Pastora Joyce one time. Sabi niya, 3 lang ang mga kalagayan sa buhay. 1, pwedeng nakaranas ka o nakaraos ka sa isang problema. Pangalawa is, meron kang problema sa kasalukuyan or may paparating kang problema. Eh di sabihin nun, all our life, every day, mga seasons yan, ay meron tayo yan. Pero yan po ang nangyayari sa ating buhay. Ang pangako, ang sabi sa awit 56:8, yun nga po, ang iyak natin, ang ating mga hinaing sa ating Panginoon, alam ng ating Diyos. Imagine niyo God saying, ako'y nanabumangagani naman. Hindi po ba? Meaning alam niya, and that alone gives us peace. That alone should restore our joy. Kawikaan 18:10. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Pag tayo po'y dumadaan ng difficult times, tayo po ay very, kumbaga, mabayata mo eh. Vulnerable ka mo eh. Ang saglita mong manandamang, saglitang, kumbaga, exposed po yung ating puso. Ang pag-iingat ng Diyos ay hindi siya nag-iiba. Kung nasa mabuting kalagayan ka, ang protection ng Panginoon ay nandun. Kung ikaw ay problema, still ang protection ng Diyos ay nandun. Kung ikaw ay may mahigpit na pangangailangan, still ang ating Diyos ay nandun to protect us. More so, I believe, pag tayo po ay hirap na hirap, pag tayo po ay malungkot na malungkot, at tayo ay mababang-mababa ang ating pakiramdam. Nakabase sa kanyang pagka-Diyos, nakabase sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang kapangyarihan, ang pag-iingat sa atin. Hindi pinapangako na wala nang darating na masakit o mahirap na sitwasyon sa ating mga buhay. Pero ang pangako ng Diyos, kaya niya tayong ipayapa. Amen. Kaya niya tayong ipayapa. If God Himself is sabi, He's our refuge, He's our fortress. Na pag tayo ay pumasok sa kanyang presensya, in His presence, tayo po ay kaya nating tumayo, kaya nating humarap anong iharap ng mundo, ng buhay sa atin. Romans 5:3, Roma 5:3. Hindi lamang yan, ikinagagalap din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa nito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Yes, may sadya ang anumang nararanasan natin, be it low level na kahirapan o high level na hirap sa ating buhay. Meron po lahat sadya yan para sa ating buhay. Di po ba ang mithiin natin ay magkaroon tayo ng pag-asa? So ang pag-asa ay nagmumula sa pagtitiyaga, sabi po ng talata. At ang pagtitiyaga ay nanggagaling sa pagtitiis. Higit po natin, we know this by experience, higit nating napapalalim at napapatibay ang ating relasyon sa Diyos sa mga bagay nito na ating nararanasan. Amen. Alam po natin yan. Ang lahat, even amongst people, magkapatid, mag-asawa,
yung dumaan ng hirap na sila ay magkabuklod ay napapagtibay lalo ang kanilang pagmamahalan at ang kanilang relasyon. Amen. Mga sitwasyon sa buhay. Pangalawa, magnanakaw na umakyat, pumapasok sa ating mga puso ay mga tao. Tingnan niyo po yung sa tabi niyo. Mga tao daw ang nagnanakaw ng ating kagalakan. Alam niyo po, lahat tayo marahil nakaranas na tayo ay nanakawan ng saya, ng galak, o nalungkot tayo dahil sa isang tao. Amen. Meron na pong nanakit sa atin. Maring sa ugali niya, sa sinabi niya, o sa ginawa nila, ang taong yan ay hinugot niya yung saya na nananatili dapat sana sa ating buhay. At baka nga minsan tayo din ay may napalungkot na tayong tao sa ating buhay. Ano man sila, ano man ang sinasabi nila o ginagawa nila, sometimes they hurt us and they rob us, ninanakaw, nawawala ang galak sa atin. Ang sabi po, tayo ay ilaw at asin dito sa mundo. Pero minsan, ang ilaw ng kasama is dumidilim. Minsan yung asin ay instead of maalat ay nagiging pait. Dahil sa ibang mga tao, dahil sa taong nakakahalubilo natin. Imagine nyo po, may youth tayo, uuwi yung kabataan. Sabi niya, Mami, exempted ako sa finals. Hindi na ako magte-test. Tapos sabihin ng nasa bahay, ay, yung professor na yan talagang puro accepted ang mga estudyante pag finals. Para hindi siya mag-check ng papers, di ba? Ano nangyari? Yung galak mo biglang, oops, wala. Nahudlot, nanakaw. O kaya naman kung lalaki yung anak niyo, uwi siya. Sabi niya, Daddy, nanalo yung basketball team natin. Sabi niya, sabi ng kuya niya, siguro hindi ka pinasok, ano? Sabi niya. Kaya pala nanalo kasi hindi siya naglaro. O kaya naman, ang mister ay umuwi, masaya siya. Sweetheart, may bonus ako. Anong sagot ni Mrs.? Anong bonus? Ang sabihin mo sa boss mo, yung sweldo mo, ang taasan niya. Wala. Ang ating saya. Because of people. Baka may masakit talaga silang nagawa sa inyo. Pero alam natin, ang mga taong malapit sa atin, the closer people are to us, yung mga taong pinakamalapit sa atin, sila ang pinaka nasa pwesto na masaktan nila tayo. People closest to you, sila ang nagdadala ng mas matinding sakit sa atin. Awit 27. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyok sila. Umasa sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Yes. Yung po unang bahagi ang sabi, huwag kang mabalisa dahil huwag mong kaingitan sila. Sabi, sila'y malalanta. Sabi po ng isang kapatiran, paboret na ito, Nagyari may panalangin to, matay. Hindi po ganun. Matsure ho gani paboret niya, Yan mo na ayos sana, matay. Pero talaga namang matay yan, ba? Nung datangin gino. Pero hindi po ganun. Pero ang sabi, huwag natin i-compare, huwag natin tingnan sila. Yes, it's the Lord ang may hawak sa kanila, sa kanilang buhay, and of course sa buhay natin. Ang sabi, kaya natin hanapin ang kaligayahan. Malala niyo po yung kwento niyo dito last time. Sabi ko parang may season, akong dinaanan na malungkot ako. And nung naisip kong, ano kayang makakasaya? So nag-search po ako sa Christian website. Sabi ko, what brings joy o ano magpapasaya sa mga Kristiyano. And si John Piper pa naman ang natsyempuhan ko, ang sabi niya sa mga Kristiyano, if there is anything, anumang gawain, anumang bagay, anumang panlasa, anumang experience na magagawin nilang makatatapat sa kaligayahan, sa kagalakan na dala ng kaligtasan natin mula kay Jesus. Sabi niya, hindi bagay yan sa buhay mo. Amen. What is He saying? Sabi niya, the thought and the truth and the fact
that Jesus died for you and that God gave us everlasting life, eternal life, and that we will be in heaven with Him in the future, na tiyak yan na mangyayari. Sabi niya, dapat sapat na yan na maging kagalakan natin. Amen. That should be enough. Di ba sinasabi ko sa inyo na kunwari sa January 1, tatanggap kayo ng 10 million? Wala nang malulupot sa inyo mula